connection ito? Anong connection itong church in the wilderness dito? Malaki. Kasi nung nagkasala ito, nagkaroon ng scattering, na scattered. Tama? Ang gusto mangyari ni Jesus Christ, dito sa Matthew 16:18, upon this rock, I will build my church. Tama? Tama pa rin si Brad Magellan, may future yun. Pero, may little plaque o remnant na nag-exist noon. Kung ang Jesus o Kingdom of God ay magaganap lamang sa future at hindi magaganap ito in the present, ay malaking question tungkol sa kanyang presentation. They're under the law, dito ay kingdom, ito ay grace. Grace, kingdom, at saka law. Bakit ito tinawag na mystery, bro? Wala kasi sa Old Testament na yung Jews at Gentiles ay magiging isa. Sabi mo kanina, bro, nung narinig ko, kay Kristo, pinag-isa niya yung Jew at Gentiles. Ano nakalagay sa Biblia? By the cross, hindi at the cross. We say by the cross, hindi automatically na naging isa. Kinakailangan mo ng faith. Kailangan mo, kasi kung isa na, ligtas na lahat, tama? Lalabas na universal salvation yon. Hindi yun ang view natin. Ngayon, ang privilege ng Jews and Gentiles, may nag-present kanina maganda, wala nang privilege na mas mataas yung Jews. Lahat ay pantay na lahat. Nawala na yung middle wall of partition. Last Sunday, pinag-aralan natin, di ba? Dito sa time pass, anong tawag sa atin? Dogs. Mark 7:26. Okay. Matthew 15. Tawag sa atin, dogs. Tama? Sabi ng Ephesians 2:11-12, we are strangers from the commonwealth of Israel, aliens from the covenant and promises of God, without hope, and without God in this world. Ito tayo noon in time past. In time past. Ngayon, pagdating dito sa but now, dahil sa gospel of Christ, no? Nawala dito kasi kingdom nga dito. Kingdom dito. Sorry dito. Sabi, but now. But now, dito sa but now, because of the grace of God, lahat ng mananampalataya ay papasok sa tinatawag na body of Christ. Okay? Ang issue ganito, Pastor, kailan nagsimula ang body of Christ? Okay. I want you to think about this. Hindi na ako nag-pray. The word body of Christ is revealed only to Apostle Paul. Meron ako naka-debate. R.A. Puentes. Acts 2 pinag-usapan namin. Pero kahit kailan, hindi niya napatunayan sa akin na ang body of Christ ay nasa Acts. Walang body of Christ sa Acts. R.A. Puentes. Hindi. Baptist. Okay? Ayaw niya na lumaban ulit. Ang body of Christ, mababasa mo lang yan sa Pauline epistles. Hindi mo siya mababasa sa Matthew, Mark, Luke, John, Hebrews 2, Revelation. Kaya hindi ako naniniwala na yung 7 churches ay body of Christ. They are composed of Jews. Darating ang panahon, di ba ba't now ngayon? So, hindi siya naniniwala sa body of Christ, ano? Sa body of Christ. So, yun ang problema. Kung hindi siya doon naniniwala sa body of Christ, ano ang position niya sa kalagayan ngayon? Ano? Kasi mahirap yun, hindi mo naiintindihan yung ano. Kaya dapat makinig ka muna sa mga message kasi kung titingin mo sa first, siguro nasa operation, the head of the church is man, and the head of
the body, the man, and the head of man is Christ, and the head of Christ is God. So, mayroong body dun, ano? So, in the head of the body, it is Christ, and the head of Christ is God. So, kung makikita niya, yung church ages, ang church dyan, ang head dyan, ay walang iba yung kundi si Kristo sa body. Pero hindi ibig sabihin, Jesus Christ, the head of the body, walang mataas pa kay Kristo. Ayan na yung the Father of Jesus Christ. That is God. So, makita mo yung, iba yung kanyang presentation na napakahalaga kasi na ano natin bakit kaya may body? Bakit kaya may head? At mayroong kaya may kinalaman dito yung Godhead sa presentation. Sa ages to come, darating ang panahon, pag nawala na yung Gentiles, come in. Romans 11:25. Pag natapos na yung Gentiles come in, fullness of the Gentiles come in, etong body of Christ na to ay raptured. At okay. So, yung dito, sitwasyon, yung Roman chapter 11, verse 25, siguro, teka, tingnan natin. Sa Roman chapter 11, verse 25. For I would not pretend that you must be ignorant for this mystery, lest you wise in your own concept that the blindness part happened until the fullness of the Gentiles. So until the fullness of the Gentiles, mayroon talagang hindi niya naintindihan sino yung tinatawag dyan, fullness of the Gentiles become in. Tama, yes, that's the rapture. That's the rapture. That is the body of Christ. I think that mayroon din makakasama dyan, pero yung rapture kasi dyan, there are two rapture. The first rapture is the resurrection, and the second rapture is alive. So, ang rapture, the first rapture na resurrection, nag-start yan sa from after Jesus Christ, resurrect and sitting the throne, yung kay full at until now, it will happen yung resurrections of resurrections. So, yung alive, hindi pa nangyayari yan kasi nasa dulo yan Yan ang sinasabi sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 16 and 17. Yung 17 that is remain alive na mara-rapture. So, dapat natin makita yung kalagayan din doon. Mayroon talagang rapture na inalam dyan. So, kaya nga sabi dyan, until the fullness of the Gentile come in. So that's from started the rapture, resurrection, and remain alive, So makita natin dyan yung kalagayan kasi ito yung mga bagay na sinasabi ko nga na hindi makita ng iba. Sabi nila, I don't know kung sino yung sinasabi niya dito na makasama pa na rapture na iba. Pero mayroon din dito na sinasabi na
yung rapture from Jew, I believe may rapture from, kasi resurrection. Pero yung sinasabi niya, kasi exclusive yan pagdating sa 26. Mababasa mo sa 26, And so Israel shall say, as it is written, there shall come out Zion's deliverers, and shall turn away ungodliness from Jacob. Ito yung time ng, kung mapapag-aralan natin yung 7th week of Daniel, yung last week na natitira doon sa 7th week of Daniel, it's calling about the 144,000 through the ministry of the two prophets na sinasabi sa Revelation chapter 11 verse 3. So ito siguro hindi pa ito nakita ng ating kapatid doon sa So kailangan talaga niya mapag-aralan din ang mensahe ng end time. Kasi I think narinig ko sa kanya na hindi siya naniniwala sa 7 church ages. So kung hindi nga siya naniniwala sa 7 church ages, mahirap niya nga ito maabot. Yung yung message na ito, yung about between the Gentile dispensation and the 144,000 Jews. So kasi after the 62 weeks, kasi yung sa loob ng 62 weeks, yung ministry of Jesus Christ ay pertaining to the Jews, but then reject nila yung Messiah. That's why the mystery, the blessing, the grace is come into the Gentile dispensation. So ito yung hindi niya nakita yung message, kasi hindi niya madetalyado yung presentation ng ang 7th week of Daniel. Kasi kung alam niyo yung presentation ng 7th week of Daniel, madidetalye niya kung saan kapanahunan na tayo ngayon. Yung 70th week, wala, nakahang, di ba? Magsisimula na yung 70th week. At ang ipapangalan ulit ay kingdom na naman. Yung middle wall na bumagsak, itatayo uli yun. At magiging prominent na naman ang Jews sa Gentiles. Paano ka maliligtas sa ages to come? Ano sabi ni Kristo? Sino mang magpakain, dumalaw, sino mang gumawa nito sa aking mga kapatid, ay sa akin ginawa. What do you mean by that? Ang salvation noon ay paggawa ng kabutihan sa mga Jews. Yun ang kaligtasan noon. At ikaw ay maging Jew ulit. Proselyte, gaya ng Old Testament. Okay? Dito sa body of Christ, pagdating sa Revelation, mga kapatid, wala na itong body of Christ na ito. Wala na. Kasi na-rapture na ito eh. Kung naniniwala kayo sa rapture. Ewan ba? Meron pa ako naririnig sa inyo, rapturing faith. Lahat ng naniwala sa gospel of grace, sabi ng Romans 1:16, Gentiles, Jews. Gentiles, yes, no? Yes. Ang tawag sa kanila ay magiging one human. Let's go to Ephesians 2. Ephesians 2. Basta hindi na siya with the fullness of the Gentiles. Under siya. Okay, punta tayo sa Ephesians. Kung yung body of Christ po na yan, Mawala na. both kasama ang Jew, Gentiles. parang may contradiction doon. Wala na kasi ganito yun. Sabi mo kasi, ano yung body of Christ? It is composed of Jews and Gentiles. Pero pag nasa body of Christ na siya, wala nang Jew tsaka Gentiles. Ang tawag sa atin ay one new man. Chapter 2 verse 15. Pag pinag-isa yung Jews and Gentiles, ang tawag, sabi dito sa
verse 15, having abolished in one place the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself twain, dalawa, one new man, so making peace. Meaning yung Jews tsaka Gentiles ay tatawaging one new man. Wala nang Jews and Gentiles. So, sabi kasi, the blindness in part happened to Israel. Then the fullness of the Gentiles to come in. Paano mangyayari? Paano po mangyayari basta na magkasama pa rin sila? Magiging dalawa yung salvation para sa Israel. Hindi po, hindi. Okay, ganito. The salvation in the dispensation of grace is by death, burial, and resurrection. Pasok lahat, Jews and Gentiles, pasok sa salvation by the gospel of Christ, sabi ng Romans 1:16. Pag na-save ka, Jews ka, papasok ka ngayon sa body of Christ. Kasama ka ngayon sa body. Okay? Kasi wala namang ibang paraan ngayon para maligtas ang Jews at Gentiles maliban sa gospel of Christ. Ngayon, pag natapos na yung dealing ng Diyos sa dispensation of grace, doon napapasok yung salvation ang Israel as a nation. Kaya merong Romans 11:26. Tingnan mo Romans 11:26. Alam mo na, ano sabi sa Diyos? Ayun! Hindi individual yun. National yun. Kasi pinag-uusapan sa 11, hindi. Kasi meron kasi ganito mga kapatid, ang salvation kasi sa tribulation, kasama pa rin ang Gentiles. Hindi lang Jews. Tama? Meron pa rin pupugutan ng ulo, Jews at Gentiles sa panahon na yun. Sabi ng 11:26, and so only Israel shall be saved. Here it is written. So, punta tayo sa Bible. Okay. Tapos, yung sinasabi mo kaninang anong bagong puso, sa salvation nila, ang salvation kasi nila kingdom. Ang salvation ng Israel ay pagpasok sa kingdom. Yun ang salvation nila eh. Okay, yun eh. Kaya nga ano sabi ng mayaman? Paano ako magkakaroon ng eternal life? Ano sabi niya? Gawin mo ang kautusan. Tama? Sabi ni Kristo, mahirap pumasok ang mayaman sa kaharian. Diba? Sa kaharian yun. Sa millennium yun, hindi yun na spirit. Sa kaming millennium yun. So yung Gentiles ngayon, bakit Gentiles come in? Kasi ang focus ng Diyos kasi ngayon, si Paul kasi ay apostle ng Gentiles, tama? Ang Israel ngayon ay nasa blindness in part. What do you mean by in part? Blindness in part, pero hindi lahat ng Israel ay pula. Kaya nga, in part eh. Meron bang maliligtas ngayon mga kapatid ng mga Jews? O meron. Bakit? Ano sabi ng 11 verse 6? 11 verse 5. But even so then at this present moment in time, also there is a remnant according to the election of grace. Bakit? Hindi naman lahat bulag. Tama? Kaya lang, siyempre, yung iba sa kanila talaga, bulag. Believe nga ako sa atin eh. Wala namang bulag, pero hindi pa rin nananampalataya. Ay sila binulag eh. Matatapos ang body of Christ, mararapture na ito. Ito, may mga kaibigan tayo. Sabi nila, gusto daw nilang pumasok sa millennial reign. Hindi po tayo kasama sa millennial reign. Bakit? Ang millennial reign, mga kapatid, is only for the Jews. Pero, teka mo, pero
lahat ng mananampalataya sa gospel of the kingdom at mga proselyte during the Old Testament time, during the Jesus Christ time, during the Acts, Cornelius, yung eunuch, yan yung mga pupunta sa kingdom, they are Gentiles, but they are believers of the gospel of the kingdom. Ano pinangalan ni Peter? Gospel of the kingdom. Lahat ng mananampalataya sa gospel of the kingdom. Kasi transition yan eh. Pag natapos na si Peter sa gospel of the kingdom, papasok na ang gospel of grace ni Apostle Paul. Pag natapos na yung gospel of grace, balik na naman sa gospel of the kingdom. Ano sabi ng Matthew 24:13? Sabi dyan, 14, in this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Pag napangaral na sa buong mundo ang gospel of the kingdom, then that's the time na magkakaroon. Tapos na yung tribulation, then millennial kingdom na. Hindi tayo kabilang. Saan tayo kabilang ang tanong? Kung di tayo kabilang. Sa heavenly kingdom, let's go to 2 Timothy. Isa lang muna. 2 Timothy, and the Lord shall deliver me from every evil work, and was preserve me unto His heavenly kingdom. Bakit kayo rapture? Saan ka dadalhin? Siyempre. Ba't ka pa rapture kung sa lupa ka lang pala dadalhin? Heavenly. Heavenly kingdom. Saan yung earthly? Saan yung earthly? Saan yung heavenly? Gawin lang yun eh. Yan po yun. So, simple lang ha. Hindi ko na masyadong nilaliman kasi alam ko, puputaktihin na naman tayo ng controversial nito eh. Pero, sana malinaw kahit paano. Sige. So, ang ano niya kasi dito, ang paliwanag niya kasi dito, yung heavenly kingdom, it is the heaven. So, wala daw dito ang kingdom of Jesus Christ. Kaya dito, aking ipinakita sa kanya yung Revelation chapter 11 verse 15, the kingdom of this earth it become the kingdom of our Lord Jesus Christ. Kasi gusto kong ipakita yung dito sa earth, sa ngayon wala talagang kingdom pa kasi nasa-church ang kingdom niya, pamamahala. So pagdating kasi sa millennium, if you read in Revelation chapter 11 verse 15, so tingnan natin 11 verse 15 ano. And the 7 angels sounded, and there was a great voice in heaven, saying, the kingdom of this world, become the kingdom of our Lord in His Christ. He shall reign forever and ever. So, ito yung gusto kong ipakita sa kanya, no? Kasi he believes na ang kingdom, it is heaven. Tama naman siya may kingdom. Pero, wala daw kingdom dito sa earth. May kingdom dito sa earth kasi it changed into government. Kaya nga sabi, the kingdom of this world, itong mundong ito, or become the kingdoms of our Lord Jesus Christ. And He shall reign forever and ever. So ito yung ebidensya na mayroong pangyayari, may kaganapan nito na paghahari ni Kristo. Ano yung mga patunay nito na si Kristo maghahari dito sa lupa?
na para matupad yung sinasabi dito sa Revelation chapter 11 verse 15. Isa dito ng basihan na makikita natin sa Revelation chapter 20, no? If we go to the Revelation chapter 20, blessed in holy he that had part in the first resurrection. Ito yung sinasabi kong first resurrection, ano? Yung nangyari kay Jesus Christ, doon sa cross, na nabiyak ang lupa at ang mga, tawag nito, ang mga patay ay nangabuhay. Ito yung sinasabing, sila yung bahagi ng first resurrection. Oo. Sila yung bahagi ng, kasi resurrection from the dead yan eh. Yung nangabuhay muli na sinasabi sa Matthew, I think Matthew 27 verse 50. So, tingnan natin sa Matthew verse 20, ano? Okay. Verse 50. Jesus, when he had cried again, with a loud voice yelled up of the ghost, and behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rock rent, and the graves were open. And the graves were open, and many bodies since sleeps arose. Arose, it's about nangabuhay. Arose. Ito yung bumangon. And came out of the graves. Came out from the graves after his resurrection, and went into the holy city and appeared into many. Okay. Ito, and came out of graves after his resurrection and went into the holy city and appeared into many. So ito yung ebidensya, no? Na yung first resurrection, pumasok sila sa millennium kingdom. It is the millennium of Jesus Christ. So isa yan na ebidensya na kung papaano yung mensahe ng Revelation chapter 11 verse 15, the kingdom of this earth, it's become the kingdom of our Lord Jesus Christ. Di ba? So, napakahalaga yan, ano? Napakahalaga yan na dapat makita nila, no? Kasi hindi pwedeng ganun lang at hindi niya makikita, no? Kasi itong mga ebidensya nito na nagpapatunay na yung earth na ito magkakaroon ng government through the government of Jesus Christ na sinasabi sa Revelation chapter 20 verse 6. Bless us, sabi dyan, no? Ibalik natin doon, ano? Na mapalad ang mga nakapasok, palad sa Revelation chapter 20 verse 6. Sabi diyan dito, blessed and holy is he had part in the first resurrection, and sucks the second death have no power, but they shall praise of God and Christ, and shall reign with him 1,000 years. Ang pagka-ano dito niya ay, yung praise dito, yung 144,000. Hindi niya napansin na ang sinasabing praise, shall praise and reign. Ito hindi lang yung 144,000. So, ito yung body of Christ na maghahari sa millennium. Nakasama dito yung mga resurrection
na from heaven down to earth to show that the government of this earth it's become the kingdom of our Lord Jesus Christ. It's about 1,000 years yun. So kung 1,000 years yun, so yun ang ating pinananabigan na paghahari. Diba? Yun ang ating pinananabigan na paghahari of Christ. So, okay, hindi niya siguro ito nakita. Pero naniniwala siya the body of Christ. So the body of Christ, it means that represent Christ, theophany.